Kumuha ko ng juice. Mando agad ni Kendra sa isang kasambahay. Okay po. Yumukod pa si Manang at dali-daling nagtungo sa kusina. Kapag ikinasal kami ni Kurt, ako ang magiging reyna ng lugar na ito. I'm so excited for that. Nito. Nginitaan ko siya kahit kabaliktaran ang nararamdaman ko. Yeah, tugon ko rito. Sila Manang na maghahatid sa'yo sa silid na gagamitin mo. May kailangan pa kasi ako tapusin sa office. Sure. Tugon nito at humakbang na patungo sa hagdan kasunod ang mga kasambahay. By the way, huwag ka munang umuwi dito mamayang gabi. Isa-surprise ko si Kurt. Ngiti-ngiti na sabi nito kaya naman mabilis akong tumango. Okay. Ngiti-ngiti na tugon ko at tumalikod na. Mariin ako napapikit at sinubukang kalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung bakit ganito ang asta nito. Galit ito sa akin pero never naman niya akong trinato ng tulad kanina. Nagpahatid agad ako sa office. Pagdating ko roon ay agad ko itinutok ang sarili sa mga files na pinag-aaralan ko. Kapag nalulukob ng galit sa mga nababasa ko ay pinagmamasdan ko na lang ang larawan ng mga anak ko. Saka muling magpapatuloy sa pagbabasa. Dumating kami kanina na mayroon na namang mga bulaklak mula kay Kurt. A bouquet of red roses and still be flowers. Hindi man ito masyadong ilapit ang sarili niya sa akin, nag-e-effort naman ito. Nakareceive ako ng text kay Kendra. Sinasabi niyang kahit na anong mangyari ay huwag ipaalam kay Kurt na nasa mansion siya. Wala din naman akong planong sabihin. Pagdating ng lunch, hinihintay ko sa Mercedes na magpasok ng pagkain na pagsasaluhan namin. Dahil lumabas ito at bibili daw ng makakain. Ngunit wala pa rin ito. Kaya habang hinihintay ito, itinawagan ko si Mommy upang kumustahin ang mga bata. Anak! Excited na tumayo ito sa kinaupan nito at humakbang patungo sa mga yayang karga-karga ang mga anak ko. Miss ka na sila. Naku, namimiss ka na rin. Alam mo ba, kapag hindi namin mapatigil sa pag-iyak ay ipinaririnig namin yung recorded na boses mo nung kumakanta ka. Sumikip ang dibdib ko sa sinabi ni Mommy. Sa totoo lang, hindi dapat nararanasan ng mga anak ko ang ganoon pero mas mabuti na munang magtiis kami kaysa mapahamak sila dahil sa mga taong mission ko ngayon. Hi! Napangiti pa si Carla nang marinig ang boses ko. Naluluha ako sa saya na makita ang mga ito pero nang biglang bumukas ang pinto at makita ko si Kurt ay dali-daling nagpaalam ako kay Mommy. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. Iniangat nito ang paper bag na may tatak ng mamahaling restaurant. Lunch! Kasabay ko sa Mercedes. Nagla-lunch na sa Mercedes. Tara! Alanganing tumayo ako tumakbang pasunod dito na lumakad dito patungo sa sofa. Parang excited na excited pa nitong inilabas sa mga laman noon. Pagkatapos ay lumapit ito sa tabi ko. Akma akong tatayo nang pigilan ako nito. Hinawakan niya ako sa braso at hinila pa upo ulit. Huwag ka nang tumakbo. Hindi ako titigil na habulin ka. Tugon nito na seryosong seryoso. Napakagatlabi ako na naupong muli sa tabi nito. Mabilis na yumapos ang kamay niya sa bewang ko. Kakain tayo. Hindi mo kailangan pang yumakap sa akin. Bumuntong hininga ito at bahagyang umusog ng konti. Dahil gutom na rin naman ako, nagsimula na kaming kumain. Nasa instinct ko na rin talagang asikasuhin ito. Manakanakang sinusubuan din. Kahit hindi nag-iimikan ay pakaramdam ko'y payapang-payapa kami. Kahit nga na mag-toothbrush kami sa banyo na waring normal lang sa pakiramdam ang gawin namin iyon. Wala pa rin sa Mercedes. Ayon kay Kurt ay hihintayin lang daw nitong bumalik saka siya babalik sa office niya. Panay ang tingin dito sa akin pero mas pinili ko na lang na wag itong sulyapan pa. Dinner tayo mamaya? Humakbang itong palapit sa akin. Saktong naiayos ko na ang lahat ng files. Yumuko dito at bahagyang inilapit ang mukha sa akin. Titig na titig lang ako rito at kusan tumango ng bahagyang ipagdikit ang tungki ng ilong namin dalawa. Susunduin kita? Muli lang akong tumango rito na waring na-hypnotismo. Kitang-kita ko ang pagbabago na ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig sa akin. Kasabay ng pagkabing nito ay ang paglapat ng labi nito sa akin. Tinangay kami sa lugar kung saan waring kami lamang ang nagkakaintindihang dalawa. Hindi naglalayo ang labi nang naitayo niya ako at iginiya patungo sa couch. Nauna siyang umupo. Sa kanya ako pinaupo sa couch. Bago pa ako umuwi dito ay tiniyak kong nakapagpa-inject na ako. Hindi rin safe na mabuntis ako lalo't C-section ako noong una sa triplets ko. Tiniyak din ni Mercedes sa akin na safe na ako makipagtalik. Alam ko naman kasing sa pagbalik kong ito, may kailangan pa rin akong i-fulfill kay Kurt bilang asawa niya. But deep in my mind,
Sinisigaw nitong gusto ko rin naman talaga. Para nagkaunawaan lang ding tanging mainit na halik lang ang aming pagsaluhan. Bahagya niya akong inilayo at kapwa namin habol ang aming paghinga. Hindi ka pa ba aalis? Habol ang hiningang tanong ko rito. Pinagdikit nito ang noon naming dalawa. I think I need to go na. Tugon nito na bahagya pang pinagbangga ang ilong namin dalawa. Baka hindi ako makapagpigil. I want to make love to you here. In your table. In your couch. Even in your bathroom here. Napakagatlabi ako na hindi rin napigil na imagine ang sinasabi nito. Bumuntong hininga ako at maingat na tumayo't inayos ang gusot na skirt. Nagpa siya akong kumuha ng tissue at pinunasan ang labi nito. Parating na rin sa Mercedes. Mauna ka nang umalis. Tumango naman ito. Inayos ko ang tayo niyang bahagyang nawala sa ayos saka tinapik ang balikat niya. Hindi na kita ihahatid. I need to fix my makeup. Okay, alis na ako. Tumango lang ako dito at nauna pang tumalikod at pumasok ng banyo. Nakakahiya namang makita ng mga guards sa labas na nagkalat ang lipstick ko. Pagkatapos ay inayos ko ang makeup ko. Nang makatiyak na okay na ako ay bumalik na ako sa table ko. Saktong papasok si Mercedes na may ngising nakakaloko sa labi. Tinagalan ko na talaga. Wala bang quickie dyan? Kago. Napahalakhak ito sa naginturan ko. Magtrabaho na tayo. Sabi ko rito. Wala pa rin bang balita sa location ng tatay ni Kendra? Tanong nito na ikinatigil ko. Wala pa. Kahit sa mga airports, wala ring details na lumabas siya ng bansa. Wala ring records sa mga ospital. Paano kung patay na? Well, wala pa rin naiulat na patay na siya. Baka nagpalit lang ng pangalan. Alam mo, mas mabuti rin nagbakasyon si Kendra dito ng 2 weeks. Pwede mo siyang magimpain sa tatay niya. No, hindi ko ilalagay sa kapahamakan ng kapatid ko. Kapatid pa rin talaga ang turing mo sa kanya kahit pa nalaman mong nanay at tatay niya may kasalanan sa nangyari noon. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Pero siya ang reason kung bakit nagawa nila iyon. Pero hindi ginusto ni Kendra na maging reason para gumawa ng mali ang magulang niya. Napabuntong hininga naman sa Mercedes at nagkabit balikat. Okay, pero wala pa rin ako tuwala sa kapatid mo. Bumuntong hininga na lang ako dito at ibinalik ang atensyon sa kalalabas ko lang na files. Kumusta si Jessa? Tanong ko rito. Ayos na. Medyo nahirapan akong tanggalin ang bala pero ngayon nagpapagaling na siya. Ano sabi ni Lady A? Tanong ko rito. Itatago muna raw nila si Jessa at ang ibang girls na ang tatapos sa trabaho niya. Tugon nito. Napabuntong hininga ko, sabay tango. Let's go back to work. Tugon ko rito sa kainabala ang sarili sa pagbabasa at pagta-take down ng ilang mahalagang information. Pagsapit ng alas 5 ay nagmamadali na ako magligpit. Plano kong salisihan si Kurt na gustong makapag-dinner sa akin. Palis na ako nung mapansin ko ang bulaklak na ibinigay nito. Inayos na iyon ni Mercedes sa vase na may konting tubig. Love and wait. Sweet naman. Boring na sabi nito nang mapansing titig na titig ako roon. I doubt kung makapaghihintay siya. Bitter. Sure yan. According sa nabasa ko na article, kapag daw miyembro ng The Alphas Town, kapag nagmahal tunay at hindi natitingin sa iba. Magkaiba kami ng sitwasyon ni Kurt sa mga kaibigan niya. Ani ko rito. No, sa simula lang kayo nagkaiba-iba. Pero ang gitna at wakas, tiyak akong pare-pareho kayo. Alam mo kung saan? Sa love. Love ka niya. Love mo siya. Masyado kang idealist. Nagpapaka-realistic lang ako, Mercedes. Sabi ko dito at ngumiti rito. Bahala ka. Basta ako, tiyak kong ikaw at si Kurt ang para sa isa't isa. Kumindat pa ito at ang mga gamit naman ito ang pinagkaabalahan. Alis na ako. Sabi ko rito nang maalalang sasalisihan ko nga pala si Kurt. Pero pagbukas ko ng pinto ay nandoon na ito sa waiting area kasama ng mga bodyguards ko. Hey wife. Nakangising bati nito na waring ipinaparating na alam nito ang bala kong pagtaka sa usapan naming date. Kurt. Hey. Alanganing tugon ko rito. Nag-preserve ako ng table sa Master's Restaurant. Let's go. Pero maaga pa. Ayos lang, para makapamasyal pa tayo. Ngumisi ito at hinawakan na ako sa palad at iginiya ng paalis. Nakasunod naman ang mga bodyguards namin. True to his words, kahit maaga pa'y kumain na kaming dalawa. Panay ang kwento nito sa ilang deals na hinawakan nito ngayon. Kung may pagdududa ka sa unang pagkakataon pa lang, huwag mo nang ituloy.
Pakinggan mo ang instinct mo. Sabi ko rito. Tinanggap ang iniumang nitong kutsara na may pagkain. You're right. Ngumiti ito at saka itinutok sa paghiwa ng karne ang atensyon. By the way, saglit tayo dyan sa hotel. Ha? Ngumisi ito bago sumagot. Nagpabook ako ng hotel. For what reason? Tanong ko rito na sa lubong ang kilay. Secret. Nakangising tugon nito. Sa ngisi pa lang nito sa tingin ko iisa lang kami nang iniisip nito na balak nitong gawin. Napabuntong hininga ko sabay tango na rin. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta na kami sa hotel. Nagpabook din ito para sa mga guards. Nang makapag-solo kami, iginiya niya ako sa kama at mahigpit na niyakap. Mali ba ako nang iniisip? Wala ba siyang balak na gawin sa hotel na ito kung hindi ang humiga at yakapin ako? Parang komportable ito na nakayakap lang sa akin. Ang mukha'y nakasubsob sa leg ko at waring sinasamyo iyon. I love you. Bulong nito sa akin. Hindi ako nagkomento. Takot na baka magkamali ako ng isasagot dito. Ayos lang na hindi mo ko sagutin. I can't wait. Napakagatlabi ako at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Baka kasi kontrahin ko na naman ito ay makarinig na naman ito ng mga masasakit na salita sa akin. Gusto ko muna ipahinga ang sarili ko sa drama. Pahinga muna. Pahinga sa bisig ng lalaking mahal ko. Nasaan na ba si Kurt? Inis na, nagpapadyak ako sa harap ng mga tauhan. Nagpresenta pa ako magluto na para sa dinner naming dalawa. Tsak naman kasi akong hindi uuwi si Amira gaya ng sinabi ko. Wala po talaga kaming idea kung nasaan na si Sir. Takot na tugon ng kasambahay. May high-tech system ang bahay na ito, right? Yes, it. Inis na inis ko sabi sa mga ito. Pero wala naman po kaming access. Si Sir Kurt lang po at si Ma'am Amira. Tugon ng kasambahay. Masama na gintingin ko rito. Hindi dapat ganoon. Dapat may access din ako. Mga walang silbi! Sigaw ko sa mga ito at inis na tinabig ang mga pagkaing inihanda ko. Basag iyong nagkalat sa sahig saka malakas na sumigaw. Linisin niyo yan! Malakas na sigaw ko saka nagmarcha ng paalis. 11:00 na pero wala pa rin ito. Sinubukan kong tawagan si Amira, baka sakaling makontak nito si Kurt. Nalimpungatan ako sa tunog ng cellphone ko. Maingat akong kumawala sa yakap ng himbing na asawa at kinuha sa bag ko ang cellphone ko. It's Kendra. Ano kayang Shit. Nawala ng tuluyan sa isip ko na plano pala nitong surprise si Kurt. Wait. Kaya ba hindi kami umuwi nito dahil alam nitong nasa bahay si Kendra? Alam ni Kurt na nasa bahay na nito sa The Alphas Town si Kendra? Shit. Nagtungo ako sa balcony ng hotel saka sinagot ang tawag nito. Nasaan ka? Mabilis itong tanong. Mukhang tuluro ito na hindi maintindihan. Nasa bahay na mo. Mariin ako napapikit. Ayoko magsinungaling pero para hindi ito masaktan ay kailangan kong gawin. Tiyak na magwawala ito kapag nalamang ang kasintahan niya ay masarap ang tulog kasama ko. Hindi pa umuwi si Kurt. Naganda pa naman ako ng dinner namin. Hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Parang batang sumbong nito. Napabuntong hininga ako. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Tiyak na may hirapan dito sa larong ito mismo ang gumawa. Tiyak na takot ito. Tatawagan ko siya. Pauuwin ko dyan. Again, another lie. Pero ano magagawa ko? Tiyak nangangawa ito kapag nalaman kasama ko si Kurt na hindi ko pinakinggan ang sinabi niya kanina na isusurprise niya ang kasintahan niya. Nagawa ko pa sumama at kumain sa restaurant tapos nakuha pang mag-check-in sa isang hotel. Nang magawi ang tingin ko kay Kurt ay nawala na naman sa utak ko ang kapatid kong umiiyak ngayon. Nang ibaba nito ang tawag, pinatay ko ang phone ko at ibinalik iyon sa bag. Saka maingat na humigang muli sa kama at sumiksik sa asawang himbing pa rin sa pagtulog. Pero mabilis naman akong niyakap nito. Kahit sandali lang, kahit saglit lang sa mga bisig nito. Gusto ko lang maramdaman ang init ng mga yakap ng asawa ko. Kahit hindi ko may pagsigawan sa lahat na ako ang mahal niya. Kahit saglit lang na waring akin talaga siya. Walang Kendra na inaalala at walang taong nasasagasaan ang feelings naming dalawa. Kahit sa gabing ito lang, maging akin ang asawa ko. Alam mong nasa bahay si Kendra? Tanong ko rito habang nag-aagahan kami. Kasi kung hindi, bakit hindi kami umuwi sa mansyon? Nag-notify sa akin na may pumasok sa mansyon na hindi authorized. Balo walang tugon nito.
Kung hindi nagbago ang lahat, tiyak na nagkukumahog na itong umuwi. Pero iba na ngayon. Ibang-iba na sa nakasanayan namin lahat. Lalo naman ang nakasanayan ni Kendra. Sorry, kung hindi ko sinabi. Bala ka lang niya i-surprise kaya hindi ko na rin sinabi para hindi masira. I understand. Ngumiti ito at muling kumain. Kurt, kung inaalala mo na hindi ko siya tatratuhin ng tama, don't worry. Alam kong gagawin ko. Marami na siyang pinagdaanan na higit pa sa iniisip mo. Hindi ko kakayanin makita ulit siyang wasak. Pinagdaan ang hindi niyo masabi sa akin dalawa. Bumuntong hininga ito at bahagyang umiling. Hindi ako ang dapat na magsabi sa iyo niyan. Si Kendra. Siya ang dapat at may karapatan para magsabi ng kanyang nakaraan. Pero may condition ako bago ako umuwi. Natigilan ako at naghintay na magpatuloy ito. Ano yun? Magiging mabait ako sa kanya pero kailangan sa kwarto mo ako matutulog or sa kwarto kita matutulog. Kurt! Napasimangot ako sa naging kondisyon nito. Gusto ba talaga ako nitong pahirapan? Sa tingin ba nito madali lang ang sitwasyon kong ito? Nahihirapan ako. Hirap na hirap ako. Pero base sa nababasa kong kaseryosohan sa mukha niya, kailangan ko sumang-ayon upang gawin niya ang nais kong mangyari. Fine. Sumusukong ani ko rito. Just fine? Sell it with a kiss. Mapaglarong sabi nito na kumindat pa. Ay, ang sexy. Pakunwari pang umirap ako, pero nagpa siya ring tumayo at lumapit dito. Saka ito kinabig at mariing hinalikan sa labi. Perfect. Nakangising tugon nito nang maghiwalay ang mga labi namin dalawa. Mauna ka nang umuwi. Mamayang gabi na ako. Diretso na ako sa office after kong bumili ng pamalit. Okay, wife. Bagay ako napangiti dito sa kamuli ko itong kinabig at mariing inilapat pa rito ang labi. Gaya ng usapan namin paglabas namin ng hotel, ay magkahiwalay na way kami nagtungo. Ako nabibili ng pamalit at dadiretso na sa office habang ito'y uuwi muna sa The Alphas Town. Sa lubong ang kilay ko nang dumating sa mansyon. Inabutan ko nagiiyakan ang tatlong kasambahay na hila-hila ang kanilang mga maleta. What's going on? Sit ako sa mga ito. Nang makita ko ng mga ito ay waring nabuhayan sila na agad na lumapit at lumuhod sa harap ko. Sir, hindi naman po namin alam na hindi kumakain si Mom ng every breakfast. Galit na galit po siya. Tinanggal niya kami sa trabaho. Iyak na sabi ng isa. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko. Go back to your quarters. Magtrabaho na tayo. Sabi ko na nilagpasan ng mga ito. Dinig ko pang paulit-ulit na pasasalamat nila. Dali-dala kong pumanihik sa silid at alam na alam ang silid na inuukupa ngayon ni Kendra. Kung gusto ko manatili sa Amira sa akin ay kailangan kong magpanggap na okay pa rin kami ni Kendra. Kung kailangan kong gamitin si Kendra para hindi mawala si Amira, pasensyahan na lang kami nito. Hindi ako mabuting tao lalo't ang taong mahal kong pinag-uusapan. I can be a bad man to anyone. Saktong palabas ito ng silid na nang makita ako ay halos lundagin ako nito ng yakap. Surprise! Patiling sabi nito. Inalalayan ko ito upang hindi masaktan at maingat siyang ibinaba. Napanguso naman ito. What are you doing here? Namimiss na kasi kita. Ayaw mo ba ako nandito? Takang tanong nito. Alam naman na nito na nagkakalabuan na kami. Noong umuwi ako after ng isang buwang bakasyon ko ay hindi na talaga maayos ang communication namin. Madalas kong hindi sagutin ang mga tawag at messages dito. Hindi na kasi kami tulad ng dati. Marami na ang nagbago dito. Mas lalong maraming nagbago sa akin. Of course. Mabuti naman nandito ka. Magtatagal ka ba rito? Sorry babe, pero hindi. 2 weeks lang. Malungkot nitong tugon. Kaya ko namang magtiis ng 2 linggo para kay Amira. Gagawin ko iyon. Sulitin natin ang 2 weeks na yan. Ngiti-ngiti na sabi ko at hinagkan pa ang noon nito. Wari namang napanatag ang loob nito sa inakto ko. By the way, tinanggal ko na sa trabaho yung 3 maids mo. Dapat kumukuha ka ng professional na mag-aalaga ng bahay. Hindi yung mga walang alam sa kung paano dapat na pagsalbihan ng amo. Sabi nito, she's too different from the old Kendra na kilala ko. Hindi matapobre ang Kendra na minahal ko noon. Mapagkumbaba ito at hindi rin ang mamata ng kasambahay. Pinabalik ko na sila sa trabaho. Pwede mo naman silang kausapin na maayos. Pagpasensyahan mo na lang. Whatever. Basta ayoko nang maulit. Kapag nagtanga-tangahan pa sila, bye-bye na lang. Pero pang sabi nito, napabuntong hininga ako at tumangutang na lang din.
Patience ang kailangan ko. Marami-rami noon. Saan ka nga pala galing? Naganda pa ako ng dinner natin kagabi. Sa old mansion ako ni Dad natulog. Okay, hindi ka ba papasok ngayon? May appointment ako. Actually, magbibihis lang ako at kailangan ko na rin pumasok sa office. Ganun ba? Fine, tutulungan na lang kita maghanda ng isusuot mo. Excited na itong sabi na ikinatango ko na lang. Pagpasok namin sa silid ko, naramdaman ko na ang pasimpleng haplos nito sa akin. Hindi ko naman magawang tabigin dahil sa usapan namin ni Amira. Nagmamadali ka talaga? Tanong nito na idinikit pang mabuti ang katawan sa akin. Bumuntong hininga ako tumango. I really need to go. May meeting din kami ni Lolo. Takot si Kendra sa lolo ko, kaya naman mabilis itong lumayo pagkarinig sa sinabi ko. Sige na pala, magbihis ka na. Balik lang ako sa kwarto. Sabi nito na mabilis pang tumalikod. Well, ganito naman siya dati pa. Hindi ko lang iyon napansin noon dahil bulag ako sa pagmamahal ko dito. Mas binilisan ko pang paghahanda sa pagpasok at nang matapos ay hindi man lang nagpaalam dito na umalis na ako ng mansyon. Dumaan din ako sa flower shop. Same order pero this time, ako na ang may bit-bit noon upang ako mismo ang maghatid kay Amira. Pagdating ko sa office niya, shock ang lumarawan sa mukha nito. Lumapit ako rito at hinalikan nito sa pisngi sabay abot sa bulaklak na hawak ko. Red roses and still bee flowers. Love and wait. Ay, kinikilig ako. Sabi ng secretary nitong sa Mercedes. Pero mabilis ding lumabas kahit pa mukhang may ginagawa ito upang bigyan kami ng privacy. Malalate ka na. Anito ngunit ngumisi lang ako at kinabig siyang payakap sa akin. I own the company. Isa ang company ko sa pinakamalaking supplier ng mga dekalidad na furniture. Mas tutok ako sa company ko na ito dahil ito ang unang negosyo kong itinayo. Halos karamihan ng hotel and resort ay kami ang nagda-distribute ng mga furnitures. Nagkalat din ang mga investment ko, lalo na sa mga negosyo ng mga kaibigan ko. Kahit hindi ko makuha ang pamana ni Daddy Tres, mabubuhay naman ako. Pero hindi ko lang mabitawan sa takot na makinabang ang mga taong dahilan kung bakit siya nasasaktan noon. Pwede ako malate. Pero hindi magandang ehemplo yun sa mga employees mo. Biro nito. Gusto lang kitang makita bago ako pumasok. Nang ilapat ko ang labi ko sa labi nito ay mabilis naman ito nagpaubaya. Para kaming laging sabik sa labi ng isa't isa. Pwede na bang pampagana yan para lumayas ka na rito at magtrabaho na? Nakaangat ang kilay na tanong nito sa akin. Ngumisi naman ako tinapik ang bot niya. Namulampis nga nito sa ginawa ko. Papasok na po. I love you. Muli kong inilapat ang labi sa kanyang labi saka nagpa siyang magpaalam na rito. Napabuntong hininga pa ako na hirap itong iwan. What if itakas ko na lang kaya siya? Pero magagalit naman si Amira kapag ginawa ko iyon. Ang hirap mag-isip pagdating sa babaeng mahal ko. Umalis na rin ako sa office niya na nag-iisip pa rin sa dapat kong gawin. Anong susunod mong plano? Pagkatapos mo sa mission mo? Tanong ni Mercedes na nakapangalumbaba at waring gusto talagang malaman ang isasagot ko. Aalis. Babalikan ko na si Mommy at ang triplets. Lalayo. Tugon ko rito na ibinalik ang tingin sa mga files na binabasa. Iiwan mo pa rin si Kurt? Kahit mahal niyo ang isa't isa? Kailangan ko pa rin siya ibalik sa tunay na nagmamay-ari sa kanya. Alam mo, kung si Isla lang ang kaharap mo o kaya si Barbara, di akong sinapukan na ng dulo ng baril ng mga iyon. Amira, hindi naman kasi pwedeng ibuhos mo lahat sa kapatid mo. Kailangan mo rin magtira para sa sarili mo. Remember, may anak ka na. Yung mga anak mo kailangan nila ng ama. Ibibigyan mo na lang ba kay Kendra iyan? Si Kendra o ang mga anak mo? Tanong nito sa akin. Saka may possibility na alam na ni Kendra kung sino ang mastermind sa kidnapping noon. Pero ikaw pa rin ang sinisisi niya. Hindi tayo tiyak sa bagay na iyan. Tugon ko rito. Bakit hindi mo subukang kumprontahin? Malay mo may makuha ka ring sagot. Kung hindi mo kaya, pwedeng akong gumawa. Mabilis akong umiling. Huwag. Mauungkat na naman sa isipan niyang nakaraan. Ayoko makita na naman siyang takot na takot. Pinaglalaruan ka lang ng kapatid mo sa kanyang mga palad. Hindi mo ba yun napapansin? Tanong nito sa akin na muling umiling-iling. Pinaglalarawan? No way. Maaga ko sinundo ni Kurt para kami magkasandahan pa lamang na pumupuslit sa magulang. Kasalukuyan kaming nakahigang magkayakap nito habang sakay ng yate. Tanging manipis na tela ang sapin.
Babalik kami sa daungan ng 8 p.m. at sabay na uuwi at pagdating sa entrance ng The Alpas Town ay lilipat ako sa sasakyan ko. That's what we planned bago nagpunta dito. Malaking kasalanan ito sa kapatid ko ngunit hindi ko rin naman mapigil ang sarili ko na hindi sumubok. Ang hindi magnakaw ng konting oras para lang makasama ito. Panakanakang humahalik ito sa leeg ko, pati ang pasimpleng pagpisil sa dibdib ko na kalaunan ay hindi na talaga napipigil ang gigil dahil dumidiin iyon. Pero hindi naman ito nagtatangka na ituloy iyon sa mas mainit na tagpo. Tahimik lang kaming ninanamnaman sandaling ganito. Pagkalipas ng ilang oras, niyaya ko na itong umuwi. Ayokong makahalata si Kendra. Pagdating sa entrance ng The Alpas Town, ibinaba na rin niya ako at lumipat ako sa sasakyan ko at sabay na kami pumasok sa subdivision. Nauna lang ito ng 5 minuto, saka kami pumasok ng mga bodyguards ko. Wala na sila sa sala. Dinig ko ang boss ni Kendra na nasa dining room kaya naman nagpunta ako doon. Inabutan ko itong nagpapabida sa harap ni Kurt. Akala ko si Jollibee lang ang pwede. Wait, nagsasalas ba ako? Amira, umakyat ka na sa taas. Naganda na rin ako ng pagkain mo. Ihahatid na lang nila Manang. Ngiti-ngiti na sabi nito. Hindi ko inaasahan na maririnig ko iyon dito. Nang magtama ang tingin namin ni Kurt ay agad kong pasimpleng sinanyasan na ayos lang ako. Thank you. Pagod na rin kasi ako. Enjoy your dinner. Nakangiting sabi ko sa mga ito sa katumalikod na. Panay ang buntong hininga ko habang humahakbang palayo sa mga ito. Pagpasok ko sa silid, mabilis ako nag-shower at humilata na sa kama. Pagkatapos ayusin ang sarili, hihintayin ko na lang na iakyat ang pagkain ko. Medyo busog pa naman ako sa kinakain namin kanina. Habang naghihintay, panay lang ang scroll ko sa phone ko. Pinapanood ang mga videos ng mga baby ko. Merong tahimik lang mga ito, meron ding nagpapaligsahan sila sa pag-iyak. Ngayon ay 4 months na sila. Magdadalawang buwan na rin nang malayo ako sa kanila. Ang suggestion ni Mercedes, magpaalam ako kay Kurt. Kahit 1 linggo lang na business trip. Maganda namang ideya iyon pero titiyakin ko munang hindi ako mabubuko. Sunod-sunod na katok ang pumukaw sa akin kaya mabilis kong clinose ang mga larawan at videos ng triplets. Saka inilagay ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita ko roon si Kendra na may hawak na tray. Pasok ka. Ipinasa nito agad sa akin ang tray saka siya pumasok sa silid ko. What's wrong with her? Ngayon hindi na lang sa pananalita ito nagbago. Pati na rin sa kilos dito. Bukas wala kayong pasok, di ba? Tumawag kasi sa akin ng mommy ni Kurt. Nag-set siya ng schedule for lunch sa isang restaurant. Sumama ka. Bakit? Tanong ko rito sabay lapag ng tray sa center table. Well, ayoko namang ma-hassle kapag may nakakita sa amin ni Kurt na magkasama. Tiyak na makakarating iyon sa mga fans ko. At least, kung kasama ka, pwede kong sabihin na kasama lang ako sa lunch date ninyong mag-asawa. Paliwanag nito. Plano ko pa naman sanang tumambay sa headquarters ng organization na kinabibilangan ko. Mas advanced ang mga gamit doon. Sumama ka na rin. Plano ko rin kasing pumunta sa shooting range na pag-aari ng boss ko dito sa Manila. Shooting range? Takang tanong ko rito. Noong niyaya kami ni Daddy na mag-training sa paghawak ng baril, mariing tumanggi ito. Ayaw daw nito sa ganoong bagay. Kaya nga noon hindi rin kami natuloy ni Daddy at nagtyaga na lang sa training ko sa martial arts. Well, mahilig kasi sa Els sa mga ganoon. Kaya siya nagtayo ng ganoong business. Marami na rin branches. Gusto kong bisitahin yung first branch. Okay, pwede ko bang makilala ang El na yan? Tanong ko rito. Automatic na nagsalubong ang kilay nito at waring hindi nagustuhan ang sinabi ko. Why? Interested? Of course not. Hindi ko naman kilala din yung tao. Sabi ko dito. Inirapan lang ako nito. By the way, saan ka nagpunta noong mga buong wala ka rito? Alam mo bang may parte ng kasunduan natin ang nilabag mo? Kinailangan ko lang lumayo saglit. Bakit? Don't tell me gusto mo na si Kurt. Don't you dare, Amira. Kung ayaw mo sa mismong harap mo, ako maglaslas ng leeg. Mariing sabi nito. Shock na shock ang mukha ko sa pananakot nito. Weird. Hindi ganito umasta ang kapatid ko. Ang laki ng pinagbago nito. What's wrong with you? Salubong ang kilay ko na humakbang dito at hinawakan ito sa balikat. Salubong ang kilay ko lalo't nag-iwas ito ng tingin. Bitaw! Cold na sabi nito sa akin. No! Sagutin mo ako! Bakit ka ba nagkakaganyan? Tinatanong mo pa? Ikaw ang dahilan!
Sigaw nito na marahas na hinawi ang mga kamay ko. Sunod-sunod din pumatak ang luha nito. Kendra, mas lalo lumalala ang mga panaginip ko. Hindi na papanatag ang utak ko. Kung hindi pa ako iinom ng sleeping pills, hindi pa ako matatahimik. Nalulumong napaluhod ito. Kasalanan ko ba? Ako ba yung ayaw sumubok na magpatingin sa doktor? Ako ba? Naluluhang tanong ko rito. Ikaw yung ayaw sumubok, Kendra. Hindi ako. Luhaan na ring sabi ko rito. Pilit na huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili ko. Gulat itong napatitig sa akin. Lumuhod ako upang mayakap ito. Para itong nawala ng lakas na kahit ang madalas nitong pagtulak sa akin palayo ay hindi nito magawa. Kendra, kapag ginawa ko yun, mas lalong mauungkot ang lahat. Gabi-gabi parang nauulit ang lahat sa mga panaginip ko. Hindi kasi ikaw yung nasa posisyon ko, alam mo ba? Alam mo ba na sa sobrang pandidiri ko sa sarili ko, kahit matagal na kami ni Kurt, hindi ko pa rin may pagkatiwala sa kanyang katawan ko? Kasi natatakot din ako na pandarihan niya. Matagal na kayo pero wala ka pa rin tiwala sa kanya, Kendra. Hindi lang love ang kailangan upang magtagal ang isang relasyon. Kailangan din ng pagtitiwala.